Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangyaan sa Pilipinas. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At ang dami na namang nangyari nung nakaraang linggo. Isa dito ay pinayagan na ng Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga Filipino seafarers at Philippine-bound oil tankers. In fact, marami na sa ating mga kababayang seamen ang totoo ngang nakadaan sa Strait of Hormuz. And we have to give credit where credit is due. Kaya salamat sa ating gobyerno dahil makalipas ang isang buwan after isara ng Iran ang Strait of Hormuz, naisipan na din ng gobyerno na makipag-usap sa ambassador ng Iran sa ating bansa upang ligtas na makadaan ang ating mga kababayang seaman sa Strait of Hormuz. Pero ngayong episode, babalik tayo sa paboritong topic ng bayan. Walang iba kundi si Norman Mangusin, o mas kilala sa pangalang Francis Leo Marcos. Sa huling episode kasi natin tungkol kay Mangusin, pinag-usapan natin kung bakit hindi siya agad nakapagpiyansa kahit na unjust vexation lang naman ang kinaso sa kanya. Pwede nyo mapanood ang video na yan dito. Pero, after mapahiya ni Mangusin sa buong Pilipinas, isang buwan siyang naglaylo sa kanyang mga videos at tila nagpakabait. Pero nung mga nakarang araw, mukhang bumabalik na ulit ang 100% ng kapangyarihan ni Mangusin. At bilang celebration sa pagbabalik ni Mangusin, iisa-isahin naman natin ang lahat ng mga maling sinabi ni Norman Mangusin tungkol sa batas. At magsisimula tayo sa domicile. Sinabi kasi ni Mangusin na marami daw siyang kinaso kay MG at puro probinsya pa daw. Dahil sa probinsya daw nakadomicile si Mangusin. Pero ano yun, pahihirapan ko yun, maniwala kayo sa akin. Marami sasalagay ng mga abogado nito na hearing. Puro probinsya pa. Bakit? Doon ang domicile ko. Ako nakita naman nila, bumibiyahe ko para umattend sa hearing. Di ba? So ano nga bang ibig sabihin ng domicile? Ayon sa kasong Romualdez Marcos versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na ang ibig sabihin ng domicile ay permanent home, kung saan may intensyon na bumalik ang isang tao. Sinabi rin ng Supreme Court sa kasong yon na merong dalawang requirements para matawag natin ang isang lugar na domicile. Una, yung pagtira sa isang lugar at yung pangalawa, yung intensyon na bumalik sa nasabing lugar. At pagdating sa batas, magkaiba ang definition ng domicile sa residence. Sa kasong Makalintal versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na ang ibig sabihin ng residence ay physical presence sa isang lugar. Sa madaling salita, pag sinabi nating residence, ang ibig sabihin nito ay kung saan ka kasalukuyang nakatira. So just because nakatira ang isang tao sa isang lugar does not automatically mean na domicile niya na ito. On the other hand, just because lumipat ng tirahan ng isang tao does not mean na hindi na niya domicile ang lugar na kanyang pinanggalingan. In fact, sinabi ng Supreme Court sa kasong Saludo versus Amex na ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng residence sa isang lugar at domicile naman sa ibang lugar at the same time. Pwede rin magkaroon ng maraming residence ang isang tao pero dapat iisa lang ang kanyang domicile. At panghuli, ang residence ay pwedeng hindi domicile pero ang domicile ay laging residence. Para mas madaling yung maintindihan, magbibigay ako ng halimbawa. Ako ay lumaki sa Puerto Princesa. Nandito ang aking mga magulang at nandito rin yung mga properties nila. Pero nung nag-college na ako, sa St. Louis University ako nag-aral. So, 4 na taon, naging Baguio ang residence ko. At nung pumunta naman ako ng Manila for law school at nagtrabaho, naging residence ko naman ang Metro Manila. And in fact, hanggang ngayon, may residence kami ng family ko sa Las Piñas. So ngayon, 2 ang residence namin. Isa sa Las Piñas at isa sa Puerto Princesa. Pero kahit saan mang lupalop ako ng Pilipinas mapunta, mananatiling domicile ko pa rin ang Puerto Princesa dahil dito ko intensyon na bumalik. And normally, hindi naman nagiging issue ang domicile at residence dahil pareho lang ito in an ordinary situation. Nagiging issue lang ito kapag eleksyon. In fact, sa kasong Halusos versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na pagdating sa election laws, residence is synonymous with domicile. Ibig sabihin, ang kandidato ay hindi lang dapat residente sa isang lugar kung saan siya tatakbo. Dapat ay domicile niya ito.
Pero pagdating sa issue kung saan magfa-file ng kaso ang isang tao pagdating sa civil case at special proceedings, sinabi ng Supreme Court sa kasong Zhao versus Court of Appeals na ang ibig sabihin ng residence ay ang actual na pagtira ng isang tao sa isang lugar. Pero remember na ang gustong ikaso ni Mang Hussein kay MG ay sa prosecutor's office. At ang prosecutor's office ay para lang sa mga criminal case. So ang tanong natin, saan ba ang venue o lugar kung saan dapat i-file ang isang criminal case? Sa residence ba or sa domicile ng complainant? Ayon sa Rule 110, Section 15, Paragraph A ng Rules of Criminal Procedure, ang isang criminal action ay pwede lang isampa kung saan nangyari ang krimen o ang kahit anong parte nito. Ito yung dahilan kung bakit naghain ng kaso si Norman Mang Hussein sa Quezon City laban kay MG at sa kanyang asawa. Dahil ang ginawang pamamahiya kay Mang Hussein ay nangyari sa Quezon City. Hindi namin to nagustuhan. Yung ginawa mo na kinasuhan mo ko sa Quezon City at ang misis ko, you'll be paying big. So nagkaso si Mang Hussein sa Quezon City laban kay MG at sa kanyang asawa not because sa QC nakatira si Mang Hussein, kundi dahil doon nangyari ang pamamahiya kay Norman. Pero whatever the case, mali pa rin si Mang Hussein na pwede niyang i-file ang isang criminal case kung saan siya nakadomicile. Pero ibig sabihin ba nun, hindi na pwedeng mag-file si Mang Hussein ng kaso laban kay MG sa iba't ibang probinsya? Well, depende yan sa ikakaso ni Mang Hussein. Kung cyber libel ang isasampa ni Mang Hussein laban kay MG, sinabi ng Supreme Court sa kasong Yap versus Ibay na pwedeng i-file ang kaso ng libel sa kung saan nakatira ang offended party nung nangyari ang paninirang puri or sa city kung saan na-publish or nailathala ang isang mapanirang puri. Kaya sa kaso ni Mang Hussein, pwede siyang maghain ng kaso sa lugar kung saan siya nakatira nung nangyari ang cyber libel, pero pwede rin siyang magkaso sa mga lugar kung saan nailathala o naipublish ang mga mapanirang puri. Pero dahil ang mga statements ni MG ay naipublish through the internet na pwedeng makita ng kahit sino man tao kahit saan mang lupalop ng Pilipinas, maaaring maghain si Mang Hussein ng reklamong cyber libel laban kay MG kahit saan sa Pilipinas, including Isabela Cagayan. Ang second claim naman ni Norman Mang Hussein ay ang mga krimen daw na may mga penalty na 6 years and above ay non-bailable. Kaya kung sino man daw ang makasuhan na krimen na may penalty na 6 years and above, kailangan muna daw mag-petition for bail bago makalaya. Sabi niya, boss, kailan po makukulong si Makagago? Hindi na po ako makapaghintay eh. Kapag ka sinuwerte-swerte tayo. Pagka yung kaso natin sa kanila ay nakitaan ng prima facie evidence, malamang magpipetition for bail yun kasi non-bailable yung ikinaso ko sa kanya. Merong kaso siya na 6 years and above. Obligado petition for bail yun. Siyempre, habang nag-hearing sa petition for bail, nakakulong siya ngayon. Pero mali na naman si Mang Hussein. Ayon kasi sa Section 4, Rule 114 ng Rules of Criminal Procedure, ang general rule ay ang bail o pagpiyansa ay karapatan ng isang tao before or after siya masentensyahan ng first level court or before masentensyahan ng regional trial court sa mga kasong hindi pinarurusahan ng kamatayan, reclusion perpetua, or life imprisonment. So, kailan nga ba nagiging hindi karapatan ng isang tao ang pagpiyansa? Ayon sa Section 7, Rule 114 ng Rules of Criminal Procedure, bawal mag-bail ang mga taong sinampahan ng kasong kriminal na may parusang kamatayan, reclusion perpetua, which is 20 years to 40 years na pagkakakulong, at life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Pero it does not automatically mean na hindi na makakapagpiyansa ang akusado. Kasi even if ang akusado ay may kaso na may parusang kamatayan or life imprisonment, siya pa rin ay presumed innocent until proven guilty ayon sa paragraph 2, section 14, article 3 ng 1987 Constitution. So, para makapagpiyansa ang isang tao na inakusahan ng krimen na may parusang kamatayan or life imprisonment, kailangan munang tingnan ng korte kung malakas ba ang ebidensya laban sa kanya through a petition for bail. Ang halimbawa niyan ay ang rapper at flip-top MC na si Looney. Kung maaalala nyo noong 2019, si Looney ay hinuli ng pulis sa isang buy-bust operation dahil sa di umano'y pagbebenta ng high-grade marijuana. Ayon kasi sa Section 5 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2006, ang sino mang mahulihan ng pagbebenta ng pinagbabawal ng gamot ay mapaparusahan ng life imprisonment hanggang kamatayan.
In short, non-bailable. Pero kahit non-bailable ang ikinaso kay Looney, nakapag-bail pa rin siya kasi napatunayang mahina ang ebidensya laban sa kanya. At para sa kaalaman ng lahat, ang piyansa po ay hindi bayad sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Yan ay collateral lamang upang siguraduhin na hindi tatakas ang akusado habang nililitis ang kanyang kaso. So sa madaling salita, ibabalik din ng korte ang pera na ginamit pang piyansa ng akusado. Pero kailan nga ba yan ibabalik? Ayon sa Section 22, Rule 114 ng Rules of Criminal Procedure, automatic na ma-cancel ang bail kapag na-dismiss ang kaso, napawalang sala ang akusado o kung nasentensyahan siya ng guilty at kinulong. Kapag ganun ang nangyari, ibabalik sa bondsman o kung sino man yung nagbigay ng bail ang halaga ng perang ginamit pang piyansa. So ang susunod namang sinabi ni Mang Husin ay kailangan daw ng search warrant kapag ang tao na subject ng warrant of arrest ay wala sa bahay nito. Ayan o. Ayan, nakita mo? Nakita mo yan, Ali Susan? Nakita mo yan? Ayan. Dala nila ang iyong alias warrant of arrest. At fortunately, hindi ka nila nakita. Pero, nagtanong na sila sa guard, sure daw na taga dyan kayo, kaya i-apply na nila ng search warrant yan. Sa susunod, kahit sarado yan, may search warrant na. For context, ang binabanggit dito ni Norman Mang Husin na huhulihin sa warrant of arrest ay si Susan Yance na sinasabi niyang si The Savvy Filipino Lawyer. Kung hindi nyo kilala si Susan Yance, siya yung nagpakilalang abogado at nangako ng sure annulment kapalit ng 250,000 pesos. Mostly, ang kanyang binibiktima ay ang mga OFW. And it is widely speculated na si Susan Yance at si Savvy Filipino Lawyer ay iisang tao. At bakit ayaw niyang ilaglag si Sabi, lawyer o si Susan Yance? Dahil natatakot siya na baka ilaglag siya ni Susan Yance at sabihin siya ang pinuno ng FG Group. O, ang matindi kasi rito, in-endorse ni Makagago itong attorney na to sa mga kahombre niya o sa mga supporter niyang OFW. At maraming nabudol ngayon. Andito yung mga resibo sa akin. Anyway, balik tayo sa issue. Tama ba si Mang Husin na kailangan pa ng search warrant kapag ang isang tao na may warrant of arrest ay wala sa kanilang bahay? Hindi po. Magkaiba kasi ang subject matter ng search warrant at sa warrant of arrest. Ayon sa Section 1, Rule 126 ng Rules of Criminal Procedure, ang search warrant ay nag-uutos sa isang peace officer, which is normally a police, upang hanapin ang isang personal property o mga bagay. Kadalasan dyan ay mga pinagbabawal na gamot, mga baril, at iba pang kontrabando. Ayon naman sa Section 1, Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure, ang ibig sabihin ng arrest o pag-aresto ay ang pagdala ng isang tao sa kustodiyan ng mga pulis upang managot sa nagawang krimen. At ayon sa number 4, paragraph O ng NAPOLCOM Memorandum Circular number 2022-28 o yung revised guidelines in the arrest and accounting of wanted persons, ang arrest warrant ay isang dokumento mula sa korte na nag-uutos sa pulis na dalhin ng isang tao sa korte para sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Sa madaling salita, kapag sinabi nating search warrant, para lang ito sa mga bagay. Pero kapag sinabi naman nating warrant of arrest, para ito sa paghuli ng isang tao. Kaya, kung ang purpose ng pulis ay para hulihin ng isang tao, hindi pwedeng mag-issue ang judge ng search warrant. E paano kung wala ang tao sa lugar na sinasabi ng warrant of arrest? Ano ang dapat gawin ng pulis? Ayon sa Section 11, Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure, pwedeng mag-break in ang mga pulis sa isang building or enclosure upang ipatupad ang warrant of arrest. Sa madaling salita, maaari nilang sirain ng pintuan, bintana o kahit anumang opening upang makapasok sa lugar na sinasabi ng warrant of arrest upang hulihin ng isang tao. Kaya, hindi na kailangan ng search warrant upang hulihin ng isang tao kung wala ito sa kanyang bahay. Kaya sa part na ito, mali na naman si Norman Mang Husin. At panghuli, sinabi naman ni Norman Mang Husin na hindi daw siya kriminal kahit hinatulan siya ng indirect contempt. The Supreme Court has found Francis Leo Marcos guilty of contempt or abusing court processes. Guilty, criminal. Bobo, indirect contempt. Hindi siya criminal.
Pinagmulta lang. Walang moral turpitude. Okay? Nagets mo? Pag sinabing criminal ka, may moral turpitude. Okay? So, hindi yun convicted criminal. So, konting context lang tayo. Noong January 19, 2026, hinatulan ng Supreme Court si Norman Mangusin ng guilty of indirect contempt. Kasi, nag-file si Mangusin ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections. Ang problema, bago ang eleksyon, dineklara siya ng COMELEC bilang nuisance candidate o panggulo lamang. Kaya, nag-file si Mangusin ng injunction sa Supreme Court para pigilan ng COMELEC na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng kandidato bilang senador para sa 2025 elections. Ang problema, pagkatapos pagbigyan ng Supreme Court si Mangusin na pansamantalang manatili ang kanyang pangalan sa balota, bigla namang nag-withdraw si Mangusin ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Galing ako ng Bintar. Nag-ano ako ron, nag-humanitarian ako ngayon. Nung narinig ko sa statement ni Chairman Garcia, that the government will spend another 132 million para just pag-imprenta ng mga bagong pangalan ng balota. Siguro, kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Ipakita ko na na dapat makatulong tayo eh. So, the money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. So, Chairman, formal pong ibinibigay sa'yo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. Ang dahilan ni Mangusin, kaya daw siya nag-withdraw ay dahil daw gagastos na naman ang gobyerno ng daan-daang milyong piso upang ibalik ang kanyang pangalan sa mga balota. Dahil sa ginawa ni Mangusin, nag-issue ng show cause order ang Supreme Court laban kay Mangusin upang pagpaliwanagin siya kung bakit hindi siya dapat i-contempt ng Supreme Court dahil sa kanyang ginawa. At ultimately, sinabi ng Supreme Court na ang ginawang voluntaryong pag-withdraw ni Mangusin pagkatapos niyang humingi ng tulong sa Supreme Court nang hindi dumadaan sa tamang proseso ay pamabastos sa Korte Suprema. Kaya, sinabi ng Supreme Court na guilty si Mangusin ng indirect contempt at pinagmulta siya ng halagang 30,000 pesos. So, ang tanong, kriminal na ba si Mangusin dahil hinatulan siyang guilty ng Supreme Court for indirect contempt? Opo. Meron kasing dalawang klase ng contempt ayon sa batas. Ayon sa Section 1, Rule 71 ng Rules of Court, merong direct contempt kapag ang isang tao ay guilty ng misbehavior sa presensya ng korte. Ang example dito ay mga behavior na nagdi-disturb sa proceedings ng korte, pambabastos sa korte o sa ibang tao sa harap ng korte. Pagdating naman sa indirect contempt, sinasabi ng Supreme Court sa Cascona versus Dominguez na ang indirect contempt ay nagagawa ng hindi nasa presensya ng korte. Ayon sa Section 3, Rule 71 ng Rules of Court, isa sa mga halimbawa ng indirect contempt ay ang pag-degrade ng administration of justice. At sa kasong Marantan versus Jokno, sinabi ng Supreme Court na ang indirect contempt is criminal in nature. Kaya nga sinabi ng Supreme Court sa kanilang decision na guilty si Mangusin sa indirect contempt. Kasi ang word na guilty ay ginagamit lang ng korte kapag ang kaso ay kriminal. Kaya, it is safe to say na si Mangusin ay isang kriminal. At lastly, mali pa rin si Mangusin nung sinabi niya na may moral turpitude ang mga kriminal. Sa kasong Tevez versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na ang moral turpitude ay ang lahat ng gawain na kontra sa justice, modesty, or good morals. At hindi lahat ng krimen ay may kinalaman sa moral turpitude. Sa kasong Buenafe versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na ang moral turpitude ay nakadepende sa facts and circumstances ng bawat kaso. Pero whatever the case, may moral turpitude man o wala, it does not discount the fact na guilty si Mangusin sa indirect contempt, which is criminal in nature. Kaya huwag tayong magmarunong sa mga bagay-bagay na hindi natin alam, lalong-lalo na kung tungkol ito sa batas. Ugaliin natin magtanong sa mga eksperto at sa mga taong mas nakakaalam para hindi tayo magmukhang mangmang sa harap ng ibang tao, lalong-lalo na kung tayo ay isang public figure. At kung gusto niyo malaman kung bakit hindi nakapagpiyansa agad si Norman Mangusin nung kinulong siya, you can check out this video right here. Yan ang ating episode for today. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like, share, and subscribe. I'll see you next time and session adjourned.